Hi mga ka-traders! Magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, tayo po ay nagbabalik. The Estudyante Trader po. Ayan o, so bago na naman po ang ating background, bago na naman po ang setup ng ating mumunting studio at tayo nga po ay magbabalik, no? Nagbabalik po tayo upang tayo po ay magkaroon po ng konting charting sessions. Dito sa video na to, magbigay po tayo ng honest insights ko po, no? And syempre yung aking point of view pagdating po sa gold. At gusto ko lang din pong i-announce, no? Or i-share sa inyo na gusto ko nang gamitin ngayon, no? Sa aking mga videos, itong Exnas Trading Terminal, sa ating pagcha-charting, sa ating pagbibigay ng insights po sa inyo. Okay, dahil nga po, hindi po lingid sa inyong kalaman na ang Exness po ang ating partner pagdating po, no, sa ating pag-educate, no, so at pag-guide sa ating mga tinuturuan sa ating mga viewers. Kaya naman guys, ayun, medyo napahaba ng ating intro. Yun nga po, basta tuloy-tuloy lang tayo, no, sa paggawa ng mga gantong contents. Abangan nyo lang po ako. Pero ngayon, syempre, sisimulan na natin tong video na to. Ano nga ba yung aking opinion ngayon sa gold, no, dito sa movement ng gold? Kung ikaw ay nagte-trade ng gold, scalper ka, day trader ka, swing trader ka, syempre gusto mo ng guide, gusto mo ng words, no, ng isang marunong din talaga. Okay, so katulad po nito, ano bang may bibigay natin na insights? Ito nga muna, no, makikita po natin dito sa 30-minute time frame up to 1 hour time frame na parang coach okay pataas pwede tayo mag-buy as in ngayon Okay? So, pero tignan muna natin siya sa perspective ng 30-minute time frame, no? Kung gusto mo mag-trade, mag-buy, unang-una muna kasi dyan, para po sa mga guidance din ng mga beginners, okay? Hindi po porket, katulad po niyan, 'di ba? Anong magiging insights mo, no? Kahit minsan nga, kahit di ka na beginner, parang mapapabili ka kasi momentum pataas Okay? So pero hindi laging all the way up na nakikita natin, 'di ba, tumataas. Coach, maganda yung momentum Pero what if biglang bumagsak 'yan? Okay, at mataas-taas yung leverage na gamit mo. So, hindi ka dapat bibili agad. Syempre, you need to be more careful. You need to be more cautious sa iyong pagte-trade, sa iyong trading decision making. Hindi porket tumataas na ganyan, bibilin mo na. Okay? Pero, I mean, it's good na tumataas. Syempre, maraming kumita, maraming nag-profit, maraming kumikita pa rin. Ongoing still. But then, kung ngayon ka papasok na medyo, ang kailangan mong tignan dyan, bukod sa present price, tignan mo number 2, yung ayan, titingin ka dito sa iyong kaliwa. Okay, yung kanyang past prices for you to be able to see the barriers or the resistances levels. The resistance levels, no? So, ano po ngayon? Binivideo ko po ito, pinifilm ko as of July 11, 2025. Okay, 11 PM na ng gabi, no? So, magjo-July 12 na ng umaga. Pero, makikita po natin dito, back then, in July 1 to July, let's say, July 3, July 1, 2, and 3, 3 days po siya nag-stay or tumambay dito sa price ng 3,350 something to 3,360, yun po ang ating resistance. Yun din po ang nilalaroan ng presyo ngayon. Okay? So, kaya naman guys, kung ako tatanungin po, no, coach, bibili ka ba ngayon ng gold? No, as in, na magte-trade ka, magbabay. Okay? Hindi po. Na as in buy na ngayon. Kasi bakit? May nagbabadyang pagbagsak So, pag ako nag-buy at bumagsak siya, pwedeng losses po yun. Okay? Unless na lang, ito guys unless, magbabay ako unless, number 1, kung talagang sobrang bilis lang, na scalping or segundo lang, minuto lang, pwede sigurong i-take advantage. Yun nga, yung konting paggalaw ng presyo. Okay, kung sa tingin mo, tataas talaga siya. Pero nasa resistance na Okay, that's number 1, kung super bilis or intraday scalping. Pero number 2, no, bibilin ko yan kapag ka nag-breakout na dito. Yan, kasi 30-minute time frame Siyempre, hindi tayo sobrang bilis
Okay, kasi nga syempre mas malaki na yung risk nun. Mamaya yung nanonood ng video na to, hindi naman pala scalper, right? So, yun po ang gagawin ko, no? Either number one, may nakikita akong quick and fast momentum sa ngayon sa gold, no? Na as in tataas talaga siya. Pero ngayon ka nga kasi, I mean, nasa double top halos okay? Yung structure niya okay? Pero number 2 nga, kung unless maghintay ako ng breakout dyan, kung magbe-break dito and then saka ako magbabuy, no? Something around 3360 pataas, 3370. Okay? Pero sa ngayon, ayokong mag-risk ng buy. Kasi nga, medyo malaki, from this point to this, from this lowest point or swing, papunta dito sa taas, medyo in percentage wise, malaki na po ang tinaas niyan So, pwede rin malaki din yung ibaba niyan kapag ka nag-break or nag-retrace rather. Okay? So, kaya yun yung aking insights po dyan. I mean, guys, disclaimer sa lahat ng videos na ginawa ko, gagawin ko, or yung mga futures pa, yung mga future videos pa natin. Guys, hindi po ako nag-recommend or mag-invest na kayo dito or whatsoever. Ako po, binibigay ko lang yung honest insights, opinion ko dito. At hindi nangangulugan na ina-advisean ko kayo or gagawin nyo na dapat yun. Okay? Depende po sa inyo. Okay? So, kaya para sa akin, katulad po niyan, paano kung biglang nag-retrace? 'Di ba? Kahit po sa 1 hour time frame po tayo tumingin, makikita natin dito na, every time it reaches the 3350 to 3360 levels ng gold, bumababa siya. Ngayon, medyo mataas yung inangat niya, hindi natin alam, okay? So, kaya nga maghihintay, or either, kapag talagang tuluyan ng bumabayan, in the next hours, in the next days, pwede akong mag-sell short naman, or shorting, no? Sell short position. Pero unless na, dito, lalo na pagka, halimbawa lang, hypothetically, umabot pa dito yan, pwedeng, halimbawa, nag-break ng konti, pwede kang sumabay ng buy, and then, saka ka mag-short. Kasi meron pang mas mataas na resistance levels dito. Ito po. No, titingin ka lang dito lagi Okay? Kasi yan yung past prices for you to be able to see the trend, the direction. No, you need to be able to see the present, connect it to the past for you to be able to forecast somehow the future. So, yun po ang ating that is the thing that we are trying to do dito sa analysis po natin ngayon. No, pero yun guys, again, just to sum up, pero kung long-term pag-uusapan po natin, syempre alam nyo na po ang gold and other safe haven assets, yung mga asset classes na yan, syempre kaya nga makikita natin medyo, 'di ba? Kaya nga siya somehow stable pa rin unlike the other investments. Kaya nga tumataas yung isang currency ngayon. Ayaw na nating banggitin. Nag-iingat na tayo. Ayaw na natin magbanggit ng, ayan, alam nyo naman yun, yung nag-peak na, 'di ba? Nag-all-time high na. So, sa tingin nyo ba? Diba? Ayan, katulad po, nag all-time high na ulit, nag-breakout na yung, alam nyo na po yun, ayan, nasa screen, ayoko nang i-promote at banggitin, magturo pa. So, kasabay din yan tumataas itong si gold. So, sa tingin nyo ba, coincidence? So, talagang correlated sila? At, hindi natin alam ayoko banggitin, si isang currency, tumaas na, no? Si Bitoy, tumaas na. Pero itong si gold, hindi makikita natin, nag-breakout na ba? Not totally. Okay, kaya yan po ang aking sagot po dyan. Okay, kaya ngayon, hindi ako mismo magbabay ng gold or magte-trade niyan, no? I-obserban ko kung may breakout or babalik ba siya dito sa range na to. Kasi pag hindi natin sinama tong mga parts na to, eto, dito lang, sideways pa rin no? Tumataas siya, bumababa siya, tumataas siya. Titignan natin ano susunod na mangyayari, no? But ako personally, hindi ako as in buy na ngayon, no? Kasi akala nung iba, oy coach, tumataas, buy na yan, good buy na yan. Pero hindi nila alam na pwede ring bumaba. Iisipin niyo rin yung drawdown, iisipin niyo rin yung downside, no? Kapag ka magte-trade kayo. Okay, dapat risk risk management first. Okay? So, kaya I think yun lang mga traders. I hope nakatulong sa inyo yung mga pinagsasabi natin, yung mga insights po natin dito.
And maraming pa tayong videos na gagawin na ganito, especially ito mga sit-down vlog since may bago na nga tayong studio. At ayan na nga, no, tuloy-tuloy pa rin ang ating partnership at tuloy-tuloy pa rin ang ating goal and advocacy na tayo ay makatulong sa ating mga kapwa Pilipino. So yun lamang po, the Estudyante Trader here. Don't forget to like, share, and subscribe. Okay, so yun lamang po. God bless you all and see you on my next vlogs. Bye-bye po.